Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan ako gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-ingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't maging kasama-sama ko sila nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig. Isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay tungkol sa sinabi ng Espiritu ng Diyos sa 2 lungsod, ang lungsod ng Sardis at ang lungsod ng Laodicea. Sa 2 lungsod na nanawagan ang Diyos ng pagsisisi. Alam ng Diyos ang lahat, kaya hindi natin siya madadaya. Sa Sardis, akala ng mga taga roon na okay sila, nabuhay sila.
Ngunit sa totoo lang, malapit na silang mamatay sa kanilang pananampalataya. Kaya ang panawagan sa kanila na gumising na sila at pasiglahin ang anumang kabutihan na mayroon pa sila bago tuluyang mamatay. Ngunit may mga ilan sa Sardis na nanatiling puti ang kanilang damit, na ibig sabihin, hindi sila nagpapadala sa kasamaan. Kung manatili sila, magtatagumpay sila at hindi aalisin ang kanilang pangalan sa aklat ng mga buhay. Ang lungsod naman ng Laodicea ay maligamgam, kulang sa init at kulang sa lamig. Wala silang gaanong desisyon tungkol sa katotohanan at kabutihan. They want to play safe. They take no positions. Isusuka sila ng Diyos. Sa pakipagtunggali laban sa kasamaan, walang neutral position. You are with Him or against Him. Akala ng mga Kristiyano sa Laodicea na sila ay mayaman, na sila ay may mga gamot sa mata, na sila ay may magagandang damit. Siguro maunlad nga ang lungsod at kilala sa mga damit na ginagawa doon at mga gamot sa mata na kanilang pinuproduce. Pero sa totoo lang, sa harap ng Diyos, sila ay hubad, bulag, at mga dukha. Kaya dapat silang magbago. Si Jesus ay parang isang manlalakbay na kumakatok sa labas ng pintuan. Kung bubuksan natin ang pintuan at papasukin siya, uupo siya sa lamesa at makikikain sa atin. Kung hindi natin bubuksan ang pintuan, tutuloy siya sa kanyang lakad at nawala ang ating pagkakataon na makasama siya sa ating bahay, sa ating buhay. Mahalaga na makinig tayo sa salita ng Diyos at sa ating konsyensya. Madalas pahapyaw at mababaw lang ang pagkakilala natin sa ating sarili mismo. Alam lang natin ang panlabas, pero hindi ang tunay nating kalagayan. Binibisto tayo ng salita ng Diyos na parang isang matalas na espada na pumapasok pati na sa kasukasuhan natin. Akala natin okay tayo. Akala natin maayos tayo at nakakakita tayo. Pero sa totoo, bulag pala tayo sa mga bagay ng Diyos. Pobre tayo sa mata ng Diyos. At ang masama pa, hindi tayo totally committed sa Kanya. Kaya ang panawagan sa simbahan, sa Sardis at sa Laodicea ay panawagan sa atin. Gumising na, magsisi, maging committed sa Diyos at buksan ang pintuan ng ating buhay at papasukin natin siya. Gusto niyang makiisa at makisalo sa atin. Palagi po ninyong sinasabi, Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Buksan po ninyo, hindi lang ang aking tenga, kundi ang aking isip at ang aking puso, upang ikaw ay patuloyin sa buhay ko. Sana po marinig kitang kumakatok sa aking buhay. Papapasukin kita, Panginoon, sa buhay ko. Halina, tumuloy ka. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.